ang usapang tumatalakay sa realidad ng mundo. Usapang nag-uugnay sa masa at gobyerno. Usapang makakaantig sa isipan ninyo. Ito ang Kulasang Totoo! Magandang umaga sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa Kulasang Totoo. Ako po si Daniel Dolor. Araw ngayon ng Martes, ika-16 ng Setyembre, taong 2014. Ako po si Monette Landayan. Ang paksa natin ngayon ay nakabadyang kakulangan ng tubig para sa irigasyon ng mga magsasaka sa inaasang El Nino na mararamdaman sa huling buwan ng taon. Tama ka dyan, Daniel. At alam mo bang 30% sa Pilipinas ay agricultural land? Oo, ngunit, kaya nga di ba sa lahat ng ata ng probinsya sa bansa ay may bukidin na ekta-ektarya, kaya hindi matatangging mahalaga ito sa atin. Oo naman, Daniel. Kaya nga dapat na nating iparinig sa kanila ang kanta ni Ganoong Noel Cabangon na ang aking paralan ay aking palayan na nagsasabi kung gaano kahalaga sa kanila ang mga sakahan. Halina't atin pong pakinggan ang aking paralan ay aking palayan. Aking paaralan, ang aking palayan, pinasulat ako ng baybaying buhay. Naitutula ko ang sukat ng araw, ang tugma ng tubig at lupa kong uhaw. Malayang taludtod ng hanging amihan, itong talinghaga ng pagsasakahan. Talagang ang kaalaman ay matututunan kahit saan. Nga pala, Daniel, nakapunta ka na ba sa bukid? Monette, may mga bukid sa atin pero hindi pa ako talaga nakarating dun sa bukid. Kasi Daniel, sa mga bukid, may mga patubig na nagsisilbing pandilig sa mga palay at yun ang nanggagaling sa irigasyon kung saan pinamamahalaan ng NIA. Di ba ang NIA o National Irrigation Administration ay ahensya ng gobyerno na responsable sa mga irrigation development and management? Oo, Daniel. Pero nabalitaan mo na ba? Yung mga nakabadyang problema sa tubig ng mga magsasaka, lalo na sa gitnang Luzon dahil sa level ng tubig sa Angat Dam. Oo, Monette. Water shortage nga raw ang mangyayari dahil sa hindi nag-uulan sa lugar na yun. Wala na sa normal level ang tubig sa dam. Dapat kasi ay nasa 210 meters and above para masuplayan ng tubig ang mga residente dito sa Maynila at ang irigasyon sa mga probinsya sa Central Luzon. Pero noong September 11 ay nasa 182 meters pa lang kaya kulang pa rin talaga ang tubig sa dam. Kaya pala hindi nila mabibigyan ng pansin ang tubig sa irigasyon kasi sinusuplayan din ng NIA ang water system dito sa Maynila. Naku, paano yun? Napaka-importante pa naman ng irigasyon sa mga magsasaka. Oo nga, Daniel Kaya nga, para mapag-usapan natin ang suliraning ito, ay inimbitahan natin si Engineer Boylie Punzalan, ang Assistant Operation Engineer ng NIA, Mr. Rodolfo de Guzman, ang Agricultural Extension Worker ng Local Government Unit ng Department of Agriculture sa Bulacan, at si Mr. Noel Mauricio, ang Chairman ng Municipal Agricultural at Fisheries Council sa Pulilan, Bulacan, upang mapag-usapan at mabigyan ng tugon ang nakakapadyang problema sa darating na El Nino. Gandang umaga po sa inyo. Unahin na po namin kayong tanungin, Mr. Engineer Punzalan, bakit po kailangan ninyong isintabi ang tubig para sa irigasyon ng mga magsasaka? Ang tubig ay buhay at ang ating mga palayan at mga pananim ay nangangailangan ng tubig. Kung kaya't ating binagbibigyan laan nito sapagkat mayroon tayong 22,000 magsasaka na nangangailangan ng ating tubig upang sila'y makaani. At gayon din, ito ay makatutulong sa ating Ngayon po ba, Mr. Engineer, kamusta ang lagay ng tubig sa Angat Dam? Sa ngayon po ay nasa normal pa po tayo, pero batay po sa sinabi ng Pag-asa, noong pong July ay 70% ang tsansa na magkaroon tayo ng El Nino sa last quarter ng taong ito hanggang first quarter ng susunod na taon. Pero nito pong buwan ng September, bumaba na po ito sa 65% ang porsyento na maaari itong maganap. At ang magiging pag-uusap po rito upang ma-determine talaga natin kung meron talaga tayong kakulangan sa tubig ay kapag po dumating yung buwan ng Nobyembre na kung saan ay kinakailangan na ang tubig ng dam ay nasa 210 meters na sa gayon ay sapat na mabigyan ng tubig sa Manila, Metro Manila, at mabigyan din ng tubig para sa irigasyon. Kamusta naman po yung sitwasyon ng irrigation sa iba pang parte ng Pilipinas?
Sa ibang parte ng Pilipinas, ang ilang mga dams din natin ay wala din halos o may kakulangan din sa tubig. Pero kahit papaano yung mga pag-ulan-ulan na nagaganap at dumarating ay nakatutulong upang malagyan at madagdagan ng tubig sa ating mga dam. Para naman po sa inyo, Mr. Noel Mauricio, ano na po ba ang nararanasan ng mga magsasaka ngayon sa bukid? Ano rin po ang maaaring mangyari sa mga magsasaka kapag hindi kayo nasuplayan ng tubig ng NIA? Sa amin po, sa lugar namin sa Pulilan ay wala naman pong nararanasang pagkukulang sa tubig sa panahon ngayon sapagkat ang nasa tagulan po tayo ngayong panahon na ere, kaya malaki po na itutulong ng mga pag-ulan-ulan sa mga magsasaka sa ngayong panahon na ere. At sa katanungan naman po na kung hindi kami mabibigyan ng supply ng tubig ng NIA ay dalawa lamang po ang maaaring mangyari doon. Hindi po mag-aani ang mga magsasaka at magkukulang po tayo ng supply ng bigas at na maaari pong magkaroon ng kagutuman doon sa mga magsasakang ng Pulilan. Sa nakaraang pong bagyo, naapektuhan po ba kayo ng malakas na mga hangin ng Glenda po? Naapektuhan din po pero hindi naman po siya masyado. Nag-ani pa rin po kahit papano sapagkat ang Pulilan naman po ay medyo mataas na lugar. Kaya ang ibang pong magsasaka, bagamat po bumaba ang kanilang ani, ay umani rin po kahit papano. Paano naman po yung mga bukirinan naapektuhan ng mga tinatayong village sa Bulacan? Ano pong mga reaksyon nyo tungkol dito? Ang isa pong problema ng mga magsasaka sa Bulacan ay yun pong sinasabi nyo, nabanggit nyo na ito po ay yung land conversion. Isa po ay nagpapaliit ng sakahan ng mga magsasaka dahil nga po ito ay naikukonvert sa industrial at saka sa mga bahayan. Ano po? Isa po yan ang nagiging problema ng mga magsasaka. Ang pamahalaan po ay isinisigaw po ay maging supisyente tayo sa bigas. Ay dahil po dito sa ganitong pangyayari na ang mga bukirin po natin ay umuunti at patuloy po yung paglaki ng populasyon, yun po yung nangyayari. Hindi po na-attain yung sapat na bigas para sa Pilipinas. Nung kahapon po, yung bagyong Luis po, nakadagdag po ba yung tubig sa kinakailangan po ng dam? Opo, bagamat po may parting sa mababang lugar ay lumulubog, yun po ay nakatulong na malaki dun sa pag-iimbak po natin ng tubig sa dam. Kasi po kahit papano po ay kailangang, para makatanim po tayo sa susunod na cropping season, ay may tubig po tayong magagamit na manggagaling sa dam na isusupply po sa atin ng NIA. Mr. Rodolfo de Guzman, ilan po ba ang sakahan at mga magsasaka ang maaaring maapektuhan ng water shortage sa irigasyon? Ang total area po na natataniman sa aming bayan ng Pulilan ay mayroon po kaming total area na 2,139.25 hectare at may kabuuan kaming magsasaka na 1,679 farmers. Ang lahat po bang ito ay nabibigyan ng mga pataba sa palay, mga fertilizers po? Nabibigyan po sila. Meron po bang irrigation fee? Mayroon po. Magkano po yung... Siguro po ang makakasagot ay si Engineer Punsalan dahil sila po yung namamahala sa... Bali, ang binabayad po ng mga magsasaka sa atin kapag po panahon ng tag-araw ay 3 kaban kada hektarya. At 2 kaban naman po kapag ito ay panahon ng tag-ulan. At ito po ay pinatutupad ng NIA mula pa po noong 1975. Pero dahil po nagbabago ang presyo ng ating palay, kung kaya't nakabatay po yung ating halaga doon po sa presyo ng palay. Tulad po ngayon, ang presyo ng palay ay 17 piso kada kilo. Kaya kung imumultiply mo po iyon sa 3 kaban na mayroong 150 kilos at 100 kilos naman pagkatag tagulan, kaya po sa panahon ng tagulan, ito po ay halos po ay 1,700. Dahil nga sa maaring mangyari sa water shortage, ay maari rin magkaroon ng shortage sa food supply, particular sa bigas. Mr. Rodolfo, noong pong huling tagtuyot, ayon po sa tala ng DA, ay bumaba ng 30% ang produksyon ng palay. Ngayon po kayang parating na tagtuyot, ilan po ang porsyento kaya ibababa ng palay? Ang hindi po natin sa kasalukuyan, hindi po natin mabibigyan ng eksaktong porsyento kung ilan na ibababa. Maaari po itong tumaas, maaari itong bumaba. Depende na
din po doon sa magaganap nga na binabadyang El Nino dito sa panahon ng tagtuyot nitong dry season ng 2015. At kami naman po kasi lalo na sa mga magsasaka, particular yung mga magsasaka, malakas ang aming mga panalangin at nagdadasal kami palagi na sana ay huwag matupad yung El Nino, bagkus bigyan tayo ng Panginoon ng sapat na tubig dahil doon manggagaling yun talagang siya ang makapagsasabi kung talagang tayo daranas ng sinasabing tagtuyot na ito sa panahon ng 2015. Ngayon po na ilang buwan na lang, malapit na po magtagtuyot. Ano po yung mga paghahanda nyo na ginagawa para po kung sakali po na maubusan na po ng tubig, ano po yung may mga plan A, plan B po ba kayo tungkol dito? Ang alternative na ginagawa po ng aming munisipalidad sa pangunguna ng agriculture at sa pangunguna ng aming municipal mayor, sa kasalukuyan po pinatutupad na nagkakaroon kami ng mga proyekto na palayan sa barangay, ng gulayan sa barangay at nagtitrain po kami ng aming mga farmers leader at mga barangay leaders na kung saan uubra sila kahit sa gilid lang ng kanilang mga bahayan ay makapagtatanim sila ng gulay. Yung programa po bang ito ng mayor nyo, sakap din po ba yung mga kalapit na barangay ng Bulacan, ay ng Pulilan po? Meron po. Meron pong ibang bayan din po, naghahanda rin po sila. Meron po silang ginagawa rin na paghahanda patungkol dito sa darating na tagtuyot. Isa pong katanungan para po sa NIA. Ano pong areas ang affected ngayong sa water shortage na affected po ng production? Meron kaming tinatawag na dalawang senaryo. Una ay yung totally wala tayong magiging tubig. Ibig sabihin na talagang mapakababa ng tubig natin sa Angat Dam. So hindi tayo makakapagtanim. Ang ikalawang senaryo ay kagaya ng naganap noong 1990 nang kung saan ay binigyan lamang tayo ng 10 cubic meter per second. So, doon sa 10 cubic meter per second, na-identify kami ng mga bayan na maaari lamang nating mapatubigan. At ito nga ay sa north side ay ang bayan ng Baliwag, kasama na rin dito ang Pulilan, ilang bahagi ng Pulilan. At sa bandang south naman ay yung Bustos, Pandi at saka Plaridel. At 4 na bayan sa Pampanga, Candaba, San Luis, yung pong Apalit at saka po yung San Simon. Ako po kasi galing po ako ng San Miguel, Bulacan. Ano po ba yung masasabi niyo tungkol sa produksyon ng palay dun sa San Miguel po? Sa ngayon, ang produksyon kasi natin ng palay ay katulad lang ng nangyari kahapon na nagkaroon tayo ng malakas na pag-ulan at ilang mga pagbaha. So, apektado na yung ating mga palayan doon. Pero ngayong panag-araw, sapagkat ang nakasasakop doon ay ang tubig na nanggagaling sa Pantabangan Dam na sa ngayon ay mayroon ding kakulangan pa sa kasalukuyan kaya't maaaring maapektuhan ng ilang mga area dito. Ano po yung mga latest reports tungkol po sa water levels na tumaas po? Kasi kapon po, di ba, nagkaroon po tayo ng Bagyong Luis. So, yung kakulangan po ng tubig sa dam, siguro po nadagdagan po dahil po sa Bagyong Luis. Ilan po yung inangat po ng tubig sa dam? Noon po kasi bago ang Bagyong Luis ay nasa 185 po ang ating elevation. Okay. Pero dahil lang po doon sa pagkakaulan, ito po ngayon ay nasa 188. Kung titingnan natin, siya ay nasa normal pa. Subalit, ang kinakailangan nating makita ay ang buwan ng Nobyembre na kung saan dapat ay mayroon tayong 210 ang elevation. Kapag walang 210 ang elevation, doon natin masasabing mayroon talaga tayong kakulangan sa tubig. Mr. Noel, nung nakaraang anihan po ba, kamusta ang production ng bukid? Nung nakaraang anihan po, yun po ay dry cropping season nung nakaraan. Sa amin po, particular po sa amin sa Pulilan, ang mga magsasaka